Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Seo, Esther, Elenita, Maria Teresa, Maria Cecilia Labacta, Manuel P. Barry. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo na. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway subayin ng lahat. At sumayin. Mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili, ahili natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukunang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at pangbanal. At sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong aming Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakayin mo kami upang kami ay mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumugod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nanikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagbag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawi sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo ay kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo ay kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin nila. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na palaspas.
At sinabi ng isa sa mga matatanda sa ako, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila magpipilad sa araw o mapapasok ng anumang matindi. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papatirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayong lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tubang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapag tayo ay nakakarinig ng tinig, ng tawag na nanggaling sa boses na hindi natin kilala, malamang sa malamang ay hindi natin ito papansinin. Malamang sa malamang na ito ay papalipasin lamang natin. Ngunit kapag ang ating narinig ay yung boses ng taong malapit sa atin, yung boses ng taong kilalang kilala natin, malamang sa malamang, hanapin natin kung saan ito nanggagaling. Tayo ay tutugon, tayo ay makikinig. Ang linggo ng ito ay pinagdiriwang natin ay linggo ng mabuting pastol. Sa ating banal na ebanghelyo, pinakilala sa atin ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. Dahil kilala niya ang kanyang mga tupa. Ang bawat isa, alam niya ang kahinaan, alam niya yung kalakasan, alam niya ang sitwasyon, alam niya kung sino yung tupang bagong panganak, alam niya kung sino yung tupang matanda na, kaya alam niya kung sino ang aalagaan. Kaya alam niya kung sino ang tutuunan ng pansin. Tayo ay ang kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa sa atin ay kilalang kilala niya ng lubos-lubusan. At tinatawag niya tayo gamit ang ating tunay na pangalan. Kung kaya, pag tinawag tayo ng Panginoon, ito ay tumatagos sa ating puso. Ito ay patungo parati sa ating kalooban.
Ngunit, bago natin maintindihan at maunawaan ang piling ng Panginoon kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin, kinakailangan na kilala natin ang kanyang piling. Kinakailangan na alam natin ang kanyang boses. Sa mundong ito ay maraming piling ang ating naririnig. Kung ano-anong tunog ang dumarating sa ating mga tenga. Kung minsan, maganda pakinggan, pero wala namang kabuluhan. Kung minsan, masakit sa pandinig, pero ang nangungusap sa atin ng tunay na nangyayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay mayroong piling na parating umaatid sa ating damdamin. Ito yung dapat natin kilalanin. Ito yung dapat natin bigyan parati ng pansin. Ang pagiging mabuting pasto ng Panginoon ay yung parati ng pagtawag sa atin. Kilala niya tayo at tinatawag niya tayo gamit ang ating pangalan. Ngunit hindi natin mararamdaman ng lubusan at hindi masa sa kaganapan ang kanyang nais para sa atin kung hindi natin kinikilala ang kanyang piling. Hindi natin kilala ang kanyang boses. Kaya nga naman, tayo ay pinapaandiyahan na manatili kay Jesucristo na mabuting pastor. Na pagtibayan ang ating ugnayan sa Kanya, palalinin ang ating relasyon sa Kanya, nang sa gayon pag siya ay tumawag, ay malaman natin na iyon ay Kanyang piling. Maski na masakit sa pandinig, maski na mahirap unawain, mahirap tanggapin ang sinasabi ng Kanyang piling, ito ay lubos natin tatanggapin. Ito ay agad nating papakinggan. At ito ay bibigyan natin ng panahon upang pagnilayan, upang tugunan. Gayon ay nagdiriwang din natin ng araw ng mga ina, ng mga nanay na nagsilang sa atin dito sa mundong ito. At pinapasalamatan natin ng bawat nanay dito, maski yung hindi natin kasama ngayon, dahil sa kanilang mga sakripisyo, sa kanilang pamilya, lalo na sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Dito makikita natin na ang mabuting pastor ay may makainang katangian din. Katulad ng ina na punong-puno ng pakikinig sa kanyang mga anak. Punong-puno ng pagiging malambot ang puso para sa kanyang mga anak. Ang mabuting pastor ay hindi lamang nangungusap ng kanyang kung ano, ng kanyang gustong sabihin sa atin. Ngunit tayo ay pinapakinggan niya din. Kaya nga, kilala niya tayo sa bawat pangalan natin. Ang bawat hinaingat natin ay lagi niyang tinutugunan. Lagi niyang pinapakinggan. Sa ating unang pagbasa, maririnig natin doon sa sulat sa aklat ng gawa ng mga apostol kung paano si Pablo at si Barnabas ay nagpatuloy sa kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit sila inusig ng mga Hudyo, kung kaya't sila yung pinapunta na lumayo sa ibang lugar upang mangaral ng mabuting balita. At dito tinawag silang liwanag ng mga hentil. Liwanag ng sangkatauhan. Light of the Gentiles or light of the nations. Kung akma natin sa ating kultura bilang Pilipino, hindi ba parang katumbas niya rin ng pagiging makaina ng bawat nanay sa atin. Ang ina ay ilaw ng isang munting tahanan. At ang ilaw na dapat niyang parating dala-dala sa kanyang pag-aaruga ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ay yung ilaw ni Kristo. Ilaw ng mabuting balita, ilaw ng kabutihan, ilaw ng pag-ibig. Tamang-tama rin at ngayon ay inayada natin ang pagpili natin sa mamumuno ng ating lipunan sa panglokal at sa pambansang pamahalaan. Ito ay maging basihan ng ating pagpili ay yung puso ng mabuting pastor. Nakilala ang bawat isa. Kilala ang pangangailangan ng bawat isa.
Ang mabuting pastor na hindi lamang nakikinig sa kanyang kawan, ngunit higit sa lahat, yung marunong makinig sa tinig ng mabuting pastor na ating Panginoong Jesucristo. Isang pinunong marunong makinig sa tinig ng Diyos na parang nagnanais sa atin ng kabutihan. Di ba nga merong sikat na kasabihan, if you're not a good follower, you cannot be a good leader. Kapag kinonstruct natin siya positively, ganito yung kinalabasan niya. Pag gusto natin maging mabuting pinuno, mabuting tagapamahala, mabuting tagapangasiwa, kinakailangan marunong muna tayong makinig. Marunong muna tayong sumunod. Marunong tayong makilamay. At ano yung unang-una dapat natin na sinusunod? Unang-una dapat natin pinapakinggan? Iyon yung tinig ng mabuting pastor. Nang sa gayon, matuto tayo kung paano talaga mamuno bilang isang mabuting pastor. Matuto tayo sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang mabuting pastor na nag-aaga at nag-aalaga sa kanyang kawan at pinapanatili sila sa kaligtasan at kabutihan. Magsitayo po na. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus, sa matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at paglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, manalangin tayo. Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, manalangin. Iligtas mo kami, Panginoon. Upang ang dignidad ng tao ay palagi ang igalang, manalangin tayo. Iligtas mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin, manalangin tayo. Iligtas mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala, manalangin tayo. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, manalangin tayo. Iligtas mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan, manalangin tayo. Iligtas mo kami, Panginoon. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Isama din natin sa ating mga panalangin ng ating personal na kaibigan.
Diyos sa mga makapangyarihan, tugunan mo ang aming pangangailangan ayon sa kabutihan na iyong nakikita para sa aming lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang pagkain natin na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at parangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang na Pasko na pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming bigayang walang baliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumailin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng makapangyarihan tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong supa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong mahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa naman yan na nagsisaawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin na naging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinag-ati-ati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbagi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Habang nilapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na inlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mapumanaw. Kawaan mo sila at patalingin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-ilipatin kaming lahat na makasalo sa buhay na malawakas. Kaysa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagabilin ng nakadagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
kami adya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaliyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pasto na nagtaguyod sa amin, kaya't kami kawan mo ay iyong tagilihin, pakundangan sa dugo ng anak mong lumanap, upang kaming lahat ay iyong maligtas. Parapatin mong kami makarating sa pastulan na ilaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po lahat ng mga mami, nanay, lola sa harapan po. Hindi madali maging nanay. Bakit? Hayaan niyong ipaalala ko sa inyo. Una pa lamang nagdulot na tayo ng sakit sa ating mga ina nang tayo ay kanilang pinagbubuntis pa lamang. Sakit ng ulo, hilo, hingal, pumutok na panto, at paghingi ng kakaibang mga pagkaing paglilihian. Siyang nabuwang sakit ng balakang at paglobo ng katawan. Hindi madaling maging nanay. Abot langit na sakit ang kanilang tiniis, mailabas ka lang ng ligtas mula sa kanilang sinapupunan. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Kasunod nito ang puyat dahil sa mga iyak na hindi nila mapatahan, walang maayos na ligo, maraming hugasin at tambak na labahan. Hindi madaling maging nanay, dahil bago pa man tayo natutong bumangon sa ating problema, ay minsan tayong sumigaw ng, "Ma, nadapa ako, may ouchie ako sa tuhod." Bago pa man tayo naging mga binasa o profesional sa buhay, ay minsan tayo nagsabi ng, "Ma, may assignment kami. Paano ba to? Yung art project ko, ma, anong gagawin ko? Punta ka daw sa school, ma. May meeting daw, sabi ni teacher." Bago pa naging bihasa magluto ng magsamgyup, minsan kang nagtanong ng, "Ma, anong ulam? May tira pa?" At bago ka pa magkaroon ng girlfriend o boyfriend, na laging nagtatanong kung kumain ka na, may isang nanay na naunang hanapin ka. "Anak, saan ka? Ano oras ka uuwi? Dito ka ba kakain sa bahay? Sino mga kasama mo?" Hindi madaling maging nanay. Walang leave, walang holiday, walang sahod, at walang bonus. Walang resignation, walang break, at higit sa lahat, wala nang atrasan, wala nang bawian. Totoo, hindi madaling maging ina. Pero anak, ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ng nanay. Kaya hiling ko lang sa'yo, maging mabuti kang tao para kay nanay. Muli sa Garden of Prayer, isang pagbuhugay para sa lahat ng mga ina na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Narito po ang simpleng window ng Garden of Prayer sa inyo. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Nay, parang ang mansanas kasi madalas hindi na namin kailangan ng doktor. Kasi haplos mo pa lang, gumagaling na agad kami. Ngunit nanay, paalala rin ito sa iyo na sana'y alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magkakasakit kasi mabawi pa kami sa iyo. Muli po, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at Happy Mother's Day sa ina nating lahat na si Maria. Inanyayaan ko po lahat na tumayo at pakitaas po ang inyong mga kamay at itapat sa ating mga nanay sa harapan. Diyos na pinagmulan ng buhay, Diyos na mga babawing banal tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth ng ina ni Juan Bautista, Diyos na mahal na Birheng Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Bigyan po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon ngayon. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paano tumayo at lumakad, kung paano magsalita at maglaro, at kung paano lumapit sa iyong banal na harapan.
sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pataloban mo po sila ng biyaya makiisa sa iyong bananapat at patanggap ang pagkain na binigay buhay sapagkat sila ang mga nagtataguyod at nagpakain sa amin. Sila rin ang nagturo sa amin kung paano itaguyod ang sarili at ang mga pamilya. Pataloban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, galak at kaligayahan. At pagkakataong kami bilang mga anak ay kanilang maipagkakit. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kami na patuloy na madama ang iyong mapagalingang pagmamahal. Kaya hindi na namin isama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalong-lalo na ang mga tahimik na ipinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga nanay. Happy Mother's Day. Isang picture po, isang picture. Isang picture. 1, 2. 1, 2, 3. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.